I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Nako, nagbigay ng t-shirt si Andrew na naman. Guys, yan, no? Nandito Lawag City, ha? Ilocos Norte, February 11. Lahat yan, nakapula. Sure win na yan. Nandito ba ang ingay? Sure win. Sure win ang alyansa dyan. Tingnan nyo naman ang political color ng Marcos. Pag sinabi kong 12, sabihin nyo alyansa. 12. 12. 12. 12. Parang mas maingay dito, ah. Oh. Umarang kada na naman ang pula. Pag sinabi kong para sa, sabihin nyo kaunlaran. Para sa parang nandito yung ingay, ah. Naalala ko Karaban 2022. 12. 12. Para sa Sabi ko sa inyo, iba talaga pag Marcos. Let me go! 12. 12. Oh, para sa lawag! Sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Sino ang pinakamaingay? Come on! Para dito ang pinakamaingay, ah! Para dito ang pinakamaingay! Come on! Here we go! 12! Stand by me yan. 12! Para sa everybody sabay-sabay! 1, 2, 3! Ako'y nasa Malate! Tumana sa'kin, nabil mo ko niya, bil mo ko Diyos. Nagtuturo na siya, hindi ba kami on upang di mahalata. Siya ay nagbayabang, nagbemenesetwa daw siya sa alabang. Ako ay umakbay, higpit na, naglalaway sa palda niya, hapit na. Nang ako'y makalinga, di ko siya matagpuan. Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko dyan. Alright, let's go, baby. Oh, kita nyo, Marcos, naka-red lahat. Hindi ko marinig. Madalas, lumalabas. Naku, para dito. Sa kami at iyami ko, ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang taya. Kaya kami dalaway uminom ng beer. Inagat niya ang baso, ang sabi niya sa akin, ang di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin pangalan ng motel. Kaya sabi ko na ako, i-split na ako. Pag nabo ko na girlfriend ko, mahirap to. Nawala sa isip ko ang kanyang bahay. Pag kayo ang maingay, ito ibibigay ko dyan. When the night, alright, let's go, baby. Oh yeah, at tinatayang hindi ko marinig. Oh, madalas,
lumalabas. Naku, parang dito na. Oh, dali, dali. Come on. Say what? Di ko marinig. Oh, madalas lumalabas. Oh, parang dito na. Dito na. Oh, kami ay nagtatawanan at nagkukwentuhan. Doon sa sopa kami ay naglalambungan. Ang ginaw para kung nasa Roppongi. Pinatay niya ang ilaw, binuksan ang VCD. Doon sa kanya kama kami ay nahiga. Ako ay nagulat, ako ay nabigla, ako ay nagiginig. Pawis na pawis, tinutok ko. At ang sabi niya sa akin, tumagilid, lumuhod, na matapos na kami, sabi niya, oh, when the night, alright, has come, baby. Oh, yeah, pinatayaki. Everybody sing! Oh, madalas, lumalabas. Now take it to the top. Oh, darling. Hindi ko marinig. Oh, madalas, lumalabas. Karat! Come on, come on! Para sa labing dalawa! Dito na ba pinakamaingay? Come on! Labing dalawa! Oh, para sa ito ba pinakamaingay? 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 Say ho! Say ho! Say hey, hey, ho! Come on! Here we go! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Oh, para sa ito ba pinakamaingay? Ito ba pinakamaingay? Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Oh, para sa parang ito pinakamaingay! Ito pinakamaingay! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Oh, para sa kayo ba ang pinakamaingay? Kayo ba ang pinakamaingay? Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! So yun mga kababayan, no, nakikita nyo yan? Lahat yan Marcos. Kaya nga sabi ko sa inyo, maraming mga politician na talagang nililigawan ng Marcoses. Tulad ni Digong 2016, bago siya nangampanya. Mga kababayan, pumunta po sa Ilocos Norte yan, nasabi ko sa isang video ko. Kinausap niya si Senator Amy Marcos para hingin ang suporta ng Marcos loyalist, mga kababayan. Kung nakikita nyo, may naka-green ba? Wala. Lahat po yan, nakapula. Marcos po yan, dyan po yan sa Lawag City, Ilocos Norte, February 11, 2025. Unang araw ng kampanya. Ayan o, yung alyansa ng Bagong Pilipinas. Shoutout sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipinos and OFW, especially guys sa mga taga Lawag City, Ilocos Norte. Ayan, talaga naman. Nakaw! O ano guys ang kapalagayan nyo? Inano ko yung music, baka makapiright tayo. Panoorin nyo na lang yung galaw ng mga tao. Kasi kumanta talaga si Android dyan. Nako, alam mo naman si Android, talaga nakakatanggal ng antok yan. Hanggang sa
huling kampanya, for sure po yan. Siya pa rin ang kasama kahit saan-saan. So, abangan nyo po ang kalye sorbe po namin, ano? Kaya, ako medyo mahirapan ako. Wala akong motor eh. Commute na lang. Ayan, si Congressman Sandro! Na-imbag nga nabi tayo amin na po. Gagayem kakabsat. Agtakder tayo para ti ay ayaten a Pangulo Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yan, nandiyan ang Pangulo, guys. Mangunguna sa kampanya. Talagang mga ngampanya na siya. Samahan po natin, ano. Basta guys, don't forget kung ano, Secretary Abalos, number 1 natin. Gusto ko talaga yan sa maging number 1 kasi malaki maitulong kay Pangulong Marcos Jr. yan. Aroy. Siya yata mga kampanya, guys. Ilya, Ilocos, kagayem ken kakabsat na imbag nga malem yu amin. Again. Nagtugaw kayo, apo. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon, napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign, kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Parang nangampanya ang Pangulo, guys. Andito po ang aming ipinagmamalaki ng mga kandidato para sa Senado. Ngunit, bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. At hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang aming pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Kaya naman, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, nag-deliver lang yata ng suka, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung ihahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang Sangguniang Bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ng isa-isa, napakatingkad ng ating kakayahan, ng kanilang kakayahan at ang mga pambato para sa pagbabago. At kapag pinagsama kagaya nito na nangyari dito sa alyansa,
ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at galing. 8 po sa ating mga kandidato ay veteranong senador. Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka akalain nila hindi lang luma kundi matanda. Andito po ang ating mga senador, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado ay wala na pong OJT. Hindi na mag-aaral. Alam nila ang trabaho. Alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na nila ang gagawin nila upang gawin at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. 7 naman ay nanggaling naman sa Kongreso na subok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na itong lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing. Hindi na bagito sa pagpanday ng mga batas. 4 ang nagsilbi sa kabinete, humawak ng cabinet rank na posisyon. Si Abalos, DILG Secretary. Si Tulfo, nag-DSWD Secretary. Lacson, ng Yolanda Rehabilitation Commission. Tolentino, siyang namuno ng MMDA. Ngunit, sa kanilang katungkulan, ay hindi lang po sila parelax-relax. Tingnan nyo po ang kanilang mga record at makikita po ninyo na sila ay nakagawa ng magandang pagbubuti para sa kanilang mga kagawaran. Alam nila ang government work galing sa kabinete. Hindi lang dada, pero gawa ang kanilang ipinapakita. They are not here to oppose. They are here to propose. Yeah. 3 ang naging gobernador ng malalaking probinsya. Alam nyo na, Manang Aimee, dito sa atin, sa Ilocos Norte. Lito Lapid, Governor Lito Lapid ng Pampanga. At ang Governor Revilla ng Cavite naman. Bukod pa ron, kasama nila ang 3 naging city mayor. Abi Binay ng Makati, Tolentino ng Tagaytay, Abalos ng Mandaluyong. At huwag natin kalimutan na si Tito Sen, Senator Soto ay naging vice mayor din ng Quezon City. Hindi rin po tayo nagkukulang sa boses ng kababaihan at maglalaban para sa karapatan ng ating kababaihan dahil 4 sa ating mga kandidato ay babae, pero itong mga babaeng ito ay palagay ko mas matatapang pa ito kaysa sa mga lalaki na nandito ngayon. Mga abogado naman, 4 din. 4 ang abogado natin, Abalos, Binay, Cayetano, Tolentino. Si Aimee nag-aaral din sa law school. At pinagtatalunan lang nila kung sino daw ang pinakamagaling at sino nanggaling sa pinakamagandang eskwelahan. Ngunit lahat yan ay magaling, lahat yan ay matalino, lahat yan ay ginamit na ang kanilang kakayahan upang pagandahin ang Pilipinas. Kung itatanong naman natin, sila ba ay isa lang ang pinanggalingan? Tiga Maynila lang ba lahat? Tiga Luzon ba lahat? Hindi po. Dahil pagdating sa geographical representation, 2 ang taga Mindanao. Si Manny Pacquiao ng Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu, mga probinsya kung saan nadestino ang kanyang bayaning ama. Ang unang Vicente Soto ay naging senador ng taga Cebu.
Ang nanay naman namin ni Amy, alam nyo naman, 100% waray. Alam naman natin pati na ang lolo ni Camille ay galing sa Iloilo. Yan po ang ating ipagmamalaki. Dahil po nauunawaan nila hindi lamang ang mga problema na hinaharap ng nasyonal, hindi lang ang mga problema sa taas, sa Senado, ngunit lahat po sila ay may karanasan sa local government, may karanasan sila sa executive. Lahat po sila ay nakapagpakita na ng kanilang kakayahan. Kaya't po ay kayang-kaya naming maipagmalaki. Bukod po dyan, tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pogo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan? Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, makakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay naluklok sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw balikan. Bato-bato sa langit, huwag tamaan, huwag magalit. Bukas may press con sila. Ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinakamasipag na nagsiservisyo publiko, at ang buong buhay nila ay itinaya nila hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo, para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Kaya, sa darating na Mayo po, huwag nyo na pong tignan ang mga ibang mga pangalan. I-shade nyo na po lahat po itong nandito na nasa harap ninyo at gawing nating 12-0 ang ating resulta sa Senado. Nang sa ganon, matitiyak natin ang kinabukasan ng ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang alyansa! Mabuhay ang bagong Pilipinas!
Mabuhay tayong lahat. Maraming salam, Diyos Jack. Di na kada kayo aming Ano mga bes? Ano po ang kapalagayan nyo? Sabi sa inyo no? Pagdating sa Ilocos Lawag, sigurado yan sure win itong alyansa. Well, anyway, mga kababayan, shout out naman sa inyo dyan. Umpisa pa lang ng kampanya yan, ha? Yan, alyansa. Yung speech ni Pangulong Marcos Jr. ang pinakahuli. Well, bato-bato sa langit ang matamaan. Huwag magalit, guys. Alam niyo naman kung ano ibig kong sabihin. Baka bukas magkaroon ng press con yung kabila. Yung mga pro-China. May punto naman si Pangulong Marcos Jr. Ganyan siya. Ipinaglaban niya talaga yung sarili niyang bansa sa lahat. No? Kahit sa kapwa niya Pilipino, pinagmamalaki niya yan. Ipinaglaban niya sa lahat. Well, nakita nyo naman, nandyan lahat yung po ang kandidato niya. Siyempre, yung mga anak ni Bong Rebilla na nandyan, na sinasabi natin na hindi pumirma sa impeachment trial, no? Sabi ko nga, sa speech ni Pangulong Marcos Jr., bato-bato sa langit, ang matamaan wag magalit. 'Di ba? Ganun talaga ang kampanya. Totoo naman yung speech niya. Talaga namang sarili niyang bansa, ang Pilipinas, talagang pinagmamalaki niya po yan. Talagang ipinaglaban niya kahit saan, kahit sa kapwa niya Pilipino talaga. Kasi ang inisip niya, teritoryo po natin yan soberanya po natin. Kahit sabihin mo, sinabi ni Congressman Marcolita, guys, na walang West Philippine Sea, doon po siya nagkakamali. Ano lang po niya yun naratibo niya lang, kasi nga, tumatakbo sa pagkakandidato. Ay, nako. Well, anyway. So, siguro naman mga kababayan, alam nyo naman po yung reason ni Congressman Erwin Tulfo. Ito lang po ang ibig sabihin, kasi ina-assure niya na talaga mananalo siya. Kaya, if ever manalo naman talaga siya, kaya yan ang reason ng hindi siya nagperma sa impeachment. Baka pagdating sa Senado, isa sa mga judge. Ano guys ang sa tingin nyo, no? Well, anyway, ito lang po ang masasabi ko. Ito guys ito lang sa nakikita ko. Pakinggan nyo ako, correct me if I'm wrong, sa mga Marcos loyalists and supporters. Pag hindi nyo binuto yung ibang alyansa, no, mga kababayan, Amy Marcos, sino pa? Congressman Erwin Tulfo, mga bes, or Lito Lapid, sino pa? Hindi ko naman kayo pwedeng diktahin na boto natin lahat. Kasi may kanya-kanya tayong kaisipan, Kahit tayo yung mga Marcos loyalists, may kanya-kanya tayong gustong politiko na iboboto. Ang akin lang dito, mga kababayan, if hindi natin iboto ang alyansa, yung ibang alyansa, baka naman papasok yung pro-China or else yung iba. Well, kung yung mga kakamping naman or yung dilaw ay papasok, may pag-asa po tayo sa Senado na talagang yung majority ng vote para ma-impeach si Sara Duterte makukuha. Pero pag mananalo yung pro-China, mga kababayan, baka malagay tayo sa alanganin, 'di ba? Pag makapasok pa sila. Ang gusto lang po natin tanggalin dito yung dalawa, si Bongo at saka si Senator Bato. Mga kababayan, tanggalin po natin sa listahan po 'yun. Wag natin iboto. Kasi nasa survey, 'di ba? Pasok si Bongo, kailangan natin tanggalin 'yun.
O, 'di ba? Ipasok natin yung dapat nating ipasok. Ika nga, iboto natin yung dapat nating iboto para nang sa ganun, malaki ang maitutulong niya kay Pangulong Marcos Jr. Pakatandaan nyo guys, if ang lumabas, yung anti-government, anti-Marcos, yung mga gustong maipasa ng Pangulong Marcos Jr. na mga gustong yung batas, mamaya baka walang mangyayari kasi halos marami ang majority ng anti-Marcos sa Senado. Ngayon, kung mas marami ang pro-government na senador sa Senado, magandang pangitain yan. Uusad ang mga batas na gustong maipasa, no? Ganun lang kasimple yun. Yun po ang aking pag-alala dito. Nakikita niya, puro pula. Ngayon, pag hindi natin iboto yung ibang alyansa, baka mamaya makapasok itong pro-China, mga kababayan. Delikado tayo doon. Ito kumbaga, i-correct nyo po ako. Ayan, ang nakipag-usap ako sa atin lahat, yun lang aking pananaw dyan, mga kababayan. Pag hindi natin binoto yung ibang alyansa, sigurado, papasok ang pro-China at ang dilaw. Sigurado yan, guys. So, yun, ano po ang kapalagayan nyo? Kaya, subaybayan po natin ang kampanya nila. Kung nakikita nyo si Andrew hindi ko naman pinaparinig yung kanyang boses sapagkat baka ma-copyright po tayo. Ang importante, narinig nyo po ang speech ng ating mahal na Pangulo. So yun guys, maraming salamat sa inyong watching and shout out sa mga taga Laoag City, Ilocos Norte. Tulungan po natin si Pangulong Marcos Jr. Ipanalo natin, dapat maipanalo yung nakakatulong po sa kanya na pro-government na senadors. Konsensya na nila yun. Konsensya. Kung halimbawa, no, sabi natin yung iba, mayroong sa alyansa na talagang ang puso niya, Duterte pa rin. Konsensya na po yun. Konsensya na niya yun. Bahala siya. At least, si Pangulong Marcos Jr., maganda yung treatment niya sa lahat ng kanyang kandidato. Wala po siyang sinisino-sino. Kita nyo naman ang kanyang pagpapakilala. Nasa sa ibang senador ng alyansa yun. Kung itraidor nila si Pangulong Marcos Jr., konsensya niya po nila yun. See you on next election na naman. Titingnan natin kung mananalo pa yan. If ever, So yun guys, correct me if I'm wrong. Pasensya kayo, hindi ko na iparinig yung ano ni Andrew kasi baka makapira tayo ba. Thank you for watching. See you again on my next upload video. Bye 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 and babush. God bless Philippines.